sakaling lumapit muli sa Department of Justice sa mga pamilya ng missing Sabongeros na iniurong ang kanilang reklamo, nakahanda ang ahensya na magbigay ng tulong at suporta sa kanila. Alamin natin ang detalye sa report ni Luisa Erispe. Bukas ang opisina ng Department of Justice sakaling muling lumapit ang mga pamilya ng mga nawawalang Sabongero na dati nang iniurong ang inihain nilang reklamo. Ayon sa opisina ng Prosecutor General ng DOJ, bagamat wala pang opisyal na nakikipag-ugnayan sa kanila sa ngayon, handa silang harapin at pakinggan mga pamilyang nais lumapit sa kanila. Walang makakapigil sa kanila na magbalik kung may gusto sila na tawag nito, maging bahagi ulit ng kaso. Pero of course, that may be viewed with some fun. Siguro pag-iingat din. Kasi andyan yung punto na nakipag-ayos sila. Nais namang malaman ng DOJ ang dahilan bakit nila iniurong dati ang kaso. Naiintindihan natin ngayon, siguro with all these developments na bumaya ng loob, kailangan na natin sila makausap para malaman natin ano ba ang naging dahilan ng inyong pag-urong at ano ang dahilan ng inyong kagustuhan ngayon na magbalik at makipagtulungan. Sa ngayon naman, maituturing pa ring akusado si Julie Patidongan o alias Totoy sa kaso. Bagamat lumalabas na whistleblower, vine-verify pa umano ng DOJ ang mga pahayag ni Totoy bago ito opisyal na matawag na state witness. He's still an accused. He's still an accused in the case, no? Although he is, or he may be considered a whistleblower, as of this time, no? All the things that have been disclosed are still being subject of validation and evaluation by the law enforcement authorities. Samantala, dahil naman sa mga pahayag ni alias Totoy, naniniwala ang DOJ na hindi lang 34 na Sabongero ang mga labi na nasa Taal Lake. Ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, posibleng may iba pang labi rito. Maaaring mayroon ding mga biktima noong drug war ng Administrasyong Duterte dahil nga nakikita nilang iisa ang umunoy death squad sa isabong at drug war cases. There can be more. Kasi sa drug war, ang dami rin na walang tao eh. Hindi natin alam eh. Hindi natin alam. There can be more. But yung sa Sabongero, in accordance with the testimony of, with the narration of alias Totoy, mukhang 100 na biktima sa sabong pa lang. Hindi yung drug war, parati pinag-uusapan yun. Kaya lang, mukhang nakasanayan ng nagtapong talaga ron. It has already become a place to dispose of human remains. Mahalaga naman anya ang forensic examination para matukoy talaga ang pagkakakilanlan ng mga nakukuhang buto ng PCG sa lawa. Bukod sa PNP na nagsasagawa ng eksaminasyon, titignan din ng DOJ ang opinyon ng iba pang forensic experts. Yung identification, yung DNA methodology, lahat dyan, we're moving to make sure that we are able to use the best scientific means to ascertain the identity of many of these people, of these remains that we may uncover in Taguig. Luisa Erispe para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.